Biyernes na naman. Naku po, ito naman, biyaya naman tayo, no? Siyempre, pag Biyernes, Bulacan din yan, diba? Ano ba? Dito lang yung gamit eh. Dito lang magalaw. Yan! Game. Saan tayo ngayon, Johnny? Sa NLEX, no? Sana hindi traffic dahil din yung ay, Viva ba? Viva, maraming shooting ngayon, Viva. Yeah. Nandiyan ba yung Hot Babes? Viva yun. Di ba Viva Hot Babes yun? Viva yun. Viva ba? Ayan. So, hopefully, walang traffic. Maaga kami ngayong umalis dahil nga doon sa Viva. No? Every Friday kasi meron kaming ginagawa. Actually, isa sa mga headmaster ng Kiara, no? Si Ben De Leon, no, ang ginagawa niya is nagano siya na sa centering, weekly centering every Friday. Na ngayon pinupuntahan namin siya every other Friday, no, para ma-update yung ating mga kanegosyo. So ano ba ang kalagahan na Johnny sa'yo, no, ng every weekly meeting ng grupo? Ano ba advantage na naibibigay sa'yo nila? Bukod sa pansit bihon. Yung nga sabihin ko yung pagkain. Pansit bihon. Bukod doon, ano yung tingin mo na advantage at bakit kailangan magkaroon ng weekly meeting? Hindi, syempre mga updates ng mga grupo. Tapos, dyan din workshop, nagaganap, ayan na yung traffic. Diba? Ang haba na ng traffic. So, hindi, ayun nga. More on, syempre, pag every week meron kayong meeting, may planning na nangyayari. Makapagplano kayo ng grupo, mga leaders. So, ayun, doon kayo mag-uusap, setting, kailangan mag-workshop. So, nagagawa. Kasi, hindi naman pwede puro hataw lang, syempre. Hindi pwede puro hataw lang tayo. Kailangan din natin ng kailangan din na merong araw na nakalaan para mag-meeting, mag-usap, diba? I-ayos, i-analyze lahat, magplano, yan. Kailangan meron yan. Hindi pwedeng yan. Hindi pwedeng mawala. Ayun. Kasi sabi nga nila, diba, nabasa ko, ang isang bagay o isang organisasyon o kung ano man na walang plano, no, o kaya hindi organized, diba, magkakagulo. Parang ngayon sa NLEX, traffic. Mukhang hindi organized ang pagkakaayos nila sa ating, saan ba, Philippine Arena? Sa Philippine Arena dahil doon sa Viva. Merong sports na naman. Ano ba yun? Olympic ba? Hindi, Viva yun. Para siyang Olympic pero ibang organization. Basketball ba yun? Also yun siya, no? Si Clarkson. Sa dalawa sa t-shirt yung Clarkson, tapirma ko muna, no? Mahal yun eventually. Kung nag-champion pa tayo, diba? Anyway, ito ngayon ang aming eksena sa NLEX. NLEX po ito, ha, hindi po ito sa EDSA. NLEX po. Ayan. Kaya kung luluwas po kayo ngayong araw na to, nakita itong video to, for sure ang traffic tapos na eh. Upload pa namin to, no? So tama yung sinabi ng ating top 9 na importante ang pagpaplano, kasi dyan yung ma-adjust yung mga nangyari noong nakaraang linggo, no, para makorek natin yung mga mistakes na nagawa natin at mas ma-improve pa natin lalo yung mga magandang nagawa natin noong past week. So mas nag-grow yung grupo pag merong ganyang weekly meeting, di ba? Kasi pag wala,
para ba diskarte, yung sinasabi nating gusto mong umasenso, gusto mong tumulong, hindi mo magagawa. Kasi ang pagtulong naman sa atin dito, hindi naman yung pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng pera. No? Ang tulong na ginagawa ng isang multi-level marketer is turuan, i-guide yung mga ating mga ano ba tawag doon? Ka-member or ka-grupo, no? No? Or ating kapwa distributor, no? Para mas mapaganda yung kanilang negosyo, di ba? At magawa nila ng tama. Kasi pag hindi mo na ituro sa mga tao yung tamang gagawin mo o yung ginagawa mo para makuha mo yung nakuha mo right now, hindi ka effective na isang network marketer. Effective ka lang kung malakas ang kita mo because of sales. Ang tawag sa'yo, ahente. Mag-iba kasi yung trabaho ng ahente sa trabaho ng tunay na multi-level marketer. Okay? Ang tunay na level marketer or ang network marketer is nag-share at nagtuturo ng technique paano niya napalaki na napaganda yung grupo at para sa kumita na malaki. Kasi yung sales, ano yan iba yan, magkaiba yan. Yan ang maling pagkakaalam ng ibang tao na pag pumasok ka sa itong industriya, magbebenta ka raw. Merong part siguro, pero hindi siya ang pinaka main na pinaka gagawin mo pag nandito ka sa industriya. Mas more on sa pagtuturo, pagka-planning, di ba? Pag-organize ng grupo, di ba? Pagtuturo sa tao, yan yung pinakatrabaho natin, no? Kaya sa mga medyo baguhan sa ganitong negosyo, guys, magpaturo kayo doon sa mga nakikita nyo na may mga grupong malalaki na, may grupong nag-exist na, yung nakikita nyo tao, yung leader na pwede magturo sa inyo, no? Huwag kayo magpaturo doon sa nakikita nyo, naku po, basta makabenta lang, no? Lalo na yung mga gumagawa ng technique na mga pinagbabawal ng technique, naku po. Yung mga kitap-kitap, huwag kayo maniniwala doon, no? So sa negosyong to, dapat po rito may tamang plano. And yung weekly meeting, isa sa mga importante yan sa grupo, hindi pwedeng wala. Paano, Johnny, kung wala ka pang grupo, paano ka makapag-weekly meeting? Apply. Okay, apply mo kasi may grupo na yun, no? So dapat lagi ka nasa weekly meeting niya. Actually, marami kasi tayong members, no? Matagal na rin na members, pero hindi nakakasama sa mga meeting sa mga apply. Ano ba yun? Hindi pa sila nakikitaan ng abilidad or ng potential para maging leader, o sila lang yung ayaw pumunta. Ano ba yung usually nakikita mong doon, nagiging ikaw, leader ka na, di ba? So ano usually nagiging problema ng mga leaders mo o mga members mo na hindi nag-meeting? Hindi lang ba sila napatawag or silang ayaw mo din na meeting? Paano ba? Ano ba usually? Usually naman kasi pag apply naman, di ba? Pag nakitaan naman ng potential ng isang dito, papatawag naman yan. So, kung hindi ka pa pinapatawag ng apply mo sa weekly meeting, ibig sabihin, hindi mo niya nakikita na nag-step up pa dun sa ginagawa natin. Kung wala ka pa dun sa level na kailangan ng, wala ka pa dun sa level pa ng pag-uusapan mo sa weekly meetings. Kailangan mong mag-step up, kailangan mong mas galingan para makasama ka dun sa weekly meeting na apply. So, okay, kasi iba parang nakikita parang hindi pa naman seryoso, kaya niisip ng apply na hindi pa makakatulong dun sa plano, no? Or baka mamaya hindi pa siya interesado dun sa negosyo. So, siyempre, pag nagpapatawag ka ng mga meeting, yan ay yung mga potential talaga na... yung nakitaan talaga ng potential. Kasi ang hirap naman kung papatawag mo lahat. Baka 3 days na din pakita ko sa mag-meeting. Sa bagay, no? Sa bagay, tama. Kasi hindi rin lahat binabagsak sa lahat, no? Depende sa level ng tao. Correct. So, iba naman, pinapatawag, pero ayaw pumunta. Ay, sa kanila tayo. May mga nila. Yung mga feeling nila dalawa yun either talagang busy, kasi kung talagang busy, hindi yun ang papatawag mga leader yan, no? So, pinapatawag naman yung talagang alam mong kaya. O yung pangalawa naman, talagang naging acting na. Kaya lang, kasi pag
ang negosyo natin, pag ikaw lang nag-iisip, wala kang katulong, mahirapan ka eh. Hindi mo sa makikita yung advantage ng ibang tekniko, ibang plano ng mga uplines para mas mapaganda. Saka actually, tuturo mo ng upline niya paano sila nagsimula, paano sila naging gano'n eh. So mas, I think, since wala ka pa sa level na yun at sila lang experience, mas maganda yung, diba, yung technique na meron sila or yung plano, no? Kumbaga matutunan mo, tapos eventually pwede kayong mag-isip ng iba pang technique na combine, baka mamaya mas mapabilis, diba? Sa akin importante yan yung weekly meeting natin, hindi pwede talaga na wala, no? Kahit sabihin mo maganda o pangit ang nagiging production mo ngayong linggong to, ngayong buwan na to, dapat ang meeting hindi nawawala yan, diba? Parang parang sa barangay, diba, kagawa tayo ng barangay, no? Meron kami session kami every first Friday at third Friday ng month. Yan. Diyan namin pinag-uusapan yung mga naging problema ng barangay, ano yung naging action dun sa naging problema, ano yung possible solusyon dun sa mga sunod sa barangay. Diba? O yan, barangay na yan, diba? So kailangan pa yun ng meeting. Kasi hindi siyempre sa negosyo natin. Okay. Saka yung meeting, guys, wag yung katakutang puntahan. Kasi ang upline dyan is, ang purpose niya is maturuan kayo. Tama? Ang mga upline lang laging parang galit dyan, pero hindi galit dyan kasi since networker yan, yung boses niya laging malakas. Yung ba kasi pala natakot eh. Natural na yun, parang galit kasi nga nasahin yung musika na malakas. Kapaliwanag lang. Oo, saka Diyos ko, kung galit sa inyo yan, hindi na pupunta ng meeting nyo yan. Diba? Kaya siya nandun is para ma-correct or matulungan kayo na maiayos yung negosyo nyo. Siyempre, pag maayos ang negosyo, maganda ang kita, maganda yung magiging ganansya natin. O yung pangarap mo, unti-unti makukuha. Tama? Yun na ba yan? Correct. Diba kasi natatakot mga pagsabihan eh. Actually, hindi naman siya parang pinagsasabihan, nagpapaalala lang yan. Kaya lang nga, yung mga, pansinin niyo yan, ang mga magagaling na upline o sabi natin yung mga may resulta na, yan yung magsalta parang laging galit. Pero hindi galit yun. Kasi nasanay nga ng magsalta na malakas. Hindi nila sa kanila, ano pa yun, malumana eh. Pero actually, ang dating lang sa tao malakas. Kasi nga, yung boss, sasaya na ng ganoon. Diba? Pero ang upline mo, malamya pa magsalita, nako po, baka wala pa resulta yun. Kasi malamya pa, hindi. Matakot kayo yung boss niya, hindi pa sanay na malakas. Bakit? Wala pang nakakausap yun. Hindi, joke lang. May mga ano naman, talaga naman. Pansinin niyo. Ako napansin yan. Si top 3, pag nakita mo sa tayan, kahit natutuwa, malakas pa rin eh. Iba yung dating eh, di ba? Ganun yung mga usually mga mentors natin. By the way, nung Webes kahapon, gagabi, ganda naman po sa grabe yung mga host natin sa online center. Titindi. Anyway, ayun, nangangawit na ako guys. Wala kasi yung aming sira na yung Andito sa loob. ano dyan ba? Ayun. Yung ko rin, wala. Excuse me po. Saan tayo? Bukawi. Bukawi. Wala nang pala sa ating. So anyway guys, yun muna pupunta muna kami dito sa aming favorite na kain na Japanese store kasama si ating Hall of Famer Mark Papa. So see you again sa next vlog natin guys. But for now, eto muna and bye for now. Bye. Kakain kami sa Chef's. Bye. Yun muna. Sana may natutunan kayo ha. So syempre, subscribe po kayo lagi ha. Ang dami natin, paramihin nyo to, diba? Para pag dumami, mas marami yung makain ng sushi. Bye guys. Like, share, and subscribe. Bye. Easy siya. Baka mabangga kami. Bye.